Ito ang aking mga tanim na hot pepper o siling pansigang sa mga bote lang ng soft drinks o pet bottle. Maraming uri na ng sili ang nasubukan kong itanim dito sa garden at ang mga ito naman ay may magkakaparehong paraan sa pagtatanim, pag-aalaga at pagbibigay ng mga pataba para sa mas madaming pagbunga. Ang isa sa madalas na suliranin sa pagtatanim ng sili ay ang pagkakaroon nga ng mga bulaklak pero hindi naman nagtutuloy na maging bunga. Madalas ding mangyari ang pagkulubot ng mga dahon, sanhi man ng peste o kakulangan ng nutrisyon. Ano-ano bang mga pataba ang kailangan ng sili o ano-ano ba ang mga dapat nating ibigay para sa mas mataas na tsansa ng pagbunga? Ang pagiging malusog ng sili ay wala sa laki ng container na pagtataniman. Kita nyo naman ito, nakatanim lang sa kalahating bote ng soft drinks pero kaya magbunga ng marami. Ang una mong siguraduhin ay ang magandang uri ng lupa. Ang matabang lupa ang pundasyon ng matabang halaman dahil ito ang unang magbibigay ng nutrisyon. Kung ano ang hinalo natin sa lupa o kung ano ang sustansyang nasa lupa, yun ang ikukonsumo ng halaman. Suhestyon ko na tayo mismo ang gumawa ng sariling garden soil dahil hindi tayo nakakasigurado sa mga nabibili natin. Pangalawa, mas makakatipid ka. Ang mga materyales naman ay nabibili sa mga garden supply o kahit sa online meron. Pero kung ikaw ay nasa probinsya, may mga materyales na maaaring hindi mo nabilhin. Maghalo ng 3 parte ng lupa. Isang parte ng coco peat o kaya ay ipa ng palay. Isang parte ng inuling na ipa ng palay. At isang parte ng worm cast. Ang ganitong timplada ng lupa ay akma sa kahit na anong uri ng halaman. At ito ang mixture ng lupa na ginagamit ko sa garden. Ano pa man, maaari kayong gumawa ng sarili nyong timplada, depende na kung ano ang mga materyales na makukuha mo. Halimbawa, kung walang worm cast na available sa inyong lugar ay pwede kang gumamit ng iba pang pataba kagaya ng mga dumi ng hayop. Ang mga buto ng sili ay karaniwang pinapatubo muna sa mga seeding tray o sa mga plastic cups bago ito inililipat sa mas malaking container o kung saan natin siya palalakihin. Ang lupang ating ginamit sa pagpupunla ng buto at ang lupa na paglilipatan ay pareho lang. Yun nga lang, kapag ang binhi ay nailipat na, ang sustansya ng lupa ay unti-unti nang mauubos dahil ito ay kinukonsumo ng halaman. At dito ay mag-uumpisa na tayo magbigay ng mga karagdagang pataba na tutulong sa halaman sa kanyang paglaki. Mula sa pagiging binhi hanggang bago ang pamumulaklak ng sili, ito ang tinatawag na vegetative stage. At sa ganitong panahon ay bigyan natin ng pataba na nagtataglay ng nitrohina dahil ang nitrohina ang siya magpapabilis sa paglaki ng halaman at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Maaari tayong magbigay ng mga pataba kagaya ng fermented plant juice, fish amino acid at grass clipping tea fertilizer. Ang mga ito ay mga organikong pataba na ginagawa lang natin sa bahay. Ang paggawa ng mga ito at ang tamang aplikasyon ay mapapanood din dito sa ating channel. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng mga videos. Take note, pipili lamang tayo alinman sa mga patabang nabanggit ang ating gagamitin at hindi kailangang gawing lahat. Depende na kung ano ang mas madaling gawin para sa inyo. Kapag nagsisimula na ang pamumulaklak, ito ang tinatawag na fruiting stage. At bago pa ito mag-umpisa, magbigay ng calcium para sa mas matibay na kapit ng mga bulaklak. Kapag may pagkukulang sa calcium, ito ay isa sa nagiging dahilan ng pagrupok ng mga kapit ng mga bulaklak, hindi nagtutuloy na maging bunga o nagkukulay brown at nalalaglag. Gumawa ng kalpos. Ito ay ang pagbuburo ng sinangag na balat ng itlog sa natural na suka.
Ang balat ng itlog ay halos binubuo ng calcium at kapag ito ay na-extract sa tulong ng sukang natural, maaari na nating magamit bilang natural na pampatibay ng mga sanga at katawan ng sili. Ang paggawa ng kalpos at paano natin ito magagamit sa halaman ay mapapanood din dito sa ating channel. Muli ay ilalagay ko sa description ang link ng video. Kasabay na rin ito ang pagbibigay ng mga pataba na makakatulong naman sa sili upang magkaroon ng maraming bunga. Ang paraang ito ay bahagi pa rin ng fruiting stage at upang mapaganda ang sistemang reproduksyon ng sili, magbigay ng isang uri ng pataba na nagtataglay ng potassium. Ang potassium ang siyang magpapaganda sa kalidad ng pagbunga. Kapag may pagkukulang sa potassium, asahan mo na wala kang aasahan. Dito sa garden, ang madalas kong ibigay ay ang seaweeds foliar fertilizer. Ito ang sekreto ng masaganang pagbunga dahil ang seaweeds ay nagtataglay ng 17 nutrients and minerals. Saan ka pa? Ang seaweeds foliar fertilizer ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbuburo ng seaweed sa molasses o kaya naman ay sa asukal na brown. Ito ay tumatagal mula 1 linggo hanggang 1 buwan. Ito ay isang organikong fermentasyon na pamalit sa mga sintetikong pataba. Ang paggawa at paggamit ng seaweed foliar fertilizer ay mapapanood din dito sa ating channel. Muli ay ilalagay ko sa description ang link ng video. Ang seaweeds ay nabibili sa palengke. Kadalasan ay makikita ito sa bilihan ng mga isda. Lahat ng klase ng seaweeds ay maaaring gamitin. Kahit yung mga nakikita natin na lulutang-lutang sa dagat ay pwede po yun. Kapag ang sili ay nasa panahon ng pamumulaklak, iwasan ang palagi ang pagdidilig o laging basa ang lupa. Sa mga ganitong estado ay sensitibo ang sili at ayaw ng maraming tubig. Hintayin muna na matuyo ang lupa. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay salamat sa iyong panonood.